dito sa TV5. Alagang kapatid. Loko mo kayo! Loko mo kayo! Halos 4 na taon na tayong pinasasaya ng mga kwelang gags ng Loco Moco. Alam mo, to tell you frankly, mas gugustuhin ko pang magpakasal sa Impacta. Excuse me, hindi ka pwede magpakasal sa Impacta. Bakit? Bawal magpakasal ang magkamag-anak, no? Kaya kung bad trip ka, buong linggo siguradong kapag nanood ka nito, mawawala lahat ng bad vibes mo. Okay, Mama, ano ibig sabihin ng persuading? Persuading. Yan ang unang kasal. Persuading. Mama enjoyed her persuading. Yes. Delicious. Nagwagi ng Best Comedy Show ang Loco Moco sa 19th Golden Dove Awards. JC. Ano bang araw ngayon? Ngayon, Sunday. Sige, ganyanan tayo Ganyan ka na Huwag naman pre, masyado akong matampuin eh. Happy Mansari! Ano, nakalimutan mo na Pero kung iniisip mong puro pagpapatawa lang ang kayang gawin ng mga bida rito, nagkakamali ka dahil ang mga kabarkada natin sa programa, health conscious din pala. Kahit busy raw ang kanilang schedule, hindi nila nakalilimutang mag-exercise. Kaya ang mga kapatid natin may kanya-kanyang katanungan sa ating eksperto tungkol sa kanilang workout routines. Sekretary! Una sa listahan ang teen idol at young actor na si Rainier Castillo. Kapag hindi busy ang kanyang schedule, Muay Thai at gym ang kanyang pinagkakaabalahan. Meron lang po akong katanungan, Dok. Ano po bang mas mabilis nakakatanggal ng body fat? Ang malakas magpawis habang nag-workout o yung konting pawis habang nag-workout? Yung pagpapawis per se, wala namang masyadong kinalaman yan sa pag-alis ng fat sa katawan, ng taba. Pinakamabisang paraan para mapababa mo o ma-decrease yung taba sa katawan, fat levels, is to do cardiovascular exercises. Ayon pa kay Doc, magandang halimbawa nito ang pagsiswimming, biking at running. Ganun pa man, mahalaga pa rin ang magpapawis dahil malaki ang naitutulong nito sa pagtanggal ng toxic waste sa ating katawan. Nakakapagpababa rin ito ng ating body temperature. O sige na, use 8th Avenue in a sentence. Ay, sino nag-park ng kotse na yan sa gitna ng kalsada? Nakakaabala. Sabi niyo! Para naman sa buhay artistang halos walang tulog, may nais silang malaman kung paano magiging fit and fresh sa kabila ng kabi-kabilang puyatan. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Ako po si Valine Montenegro from Loco Moco. Ang tinatry ko na everyday habit ko ay nag-gym, so nagte-treadmill ako mga 10 to 15 minutes. Tapos, onting weights para magkaroon ng muscle. Doc, may question ako. Sa mga artista na kagaya ko, hindi naman kami madalas na nakakatulog ng 8 hours, ganyan. So, lagi kaming puyat, lagi kaming pagod. Ano pong maa-advise nyo na pwedeng diet namin for everyday or yung mga exercise na pwede namin gawin kahit di pa kami nakakatulog? May relasyon ba ang pagtulog sa exercise and vice versa? So, ang napansin namin talaga, kung gusto mong maganda yung pagtakbo ng katawan mo, kailangan may sapat kang panahon para maapagpahinga. Ayon pa kay Doc, hindi naman masama ang mag-workout ng puyat, pero dahil nga kulang ang tulog, nakapagpapababa ito ng iyong performance habang nag-e-exercise. Kaya parang sayang din halos ang oras mo. Mas mainam pang itulog mo na lang yan. Lifestyle talaga yan. So kung gusto mong mag-maintain ng healthy lifestyle, kasama not only exercise, but also even proper rest and sleep. Kung hindi may
maiwasan ang pagpupuyat, huwag kalilimutan ang balanced diet. Make sure na makakapag-exercise ka sa kabila ng iyong busy schedule nang hindi isinasakripisyo ang oras ng pagtulog at pahinga. Nakita niyo ba yung balon sa tabi ng puno ng balete? Ay, oo. Nadaanan natin yung kanina, di ba? Yun. Oh, yun. Oh, bakit? Nakita niyo? Oh. Eh, buti pa kayo. Ako hindi ko nakita eh. Swak ako eh. Ang dating child star na si Alwin Uytingco, ngayon binatang-binata na, gagraduate na raw siya sa pagpapakyut lang. Itong future matinee idol, aba, health conscious na pala. Hi, I'm Ashton Kutcher, aka Alwin Uytingco po. Ako po, mahilig po akong mag-jog and dati po, I play longboarding. Tanong ko lang po, Doc, kasi gusto ko pa mag-lose ng weight. Paano ko ba mapapabilis yung metabolism? Ang pag-eehersisyo regularly will actually increase your basic metabolic rate. Kahit anong exercise yan, simulan mo ng madali. At habang tumagat, pag pahirap na yung pahirap, sumasabay din yung katawan natin dyan. Ang metabolism ay ang physical at chemical processes sa ating katawan na nagbibigay ng enerhiya katulad ng pagkain para sa iba't ibang gawain tulad ng paglalakad at pag-iisip. Ang metabolic rate naman ay ang bilang ng chemical process o calories na nagre-release sa ating katawan. Ang baseline metabolic rate natin kapag nagpapahinga tayo is different kapag may ginagawa tayo. So tumataas yung metabolic rate natin sa ganyan. No? Kaya ang final payo ni Doc, maintain a regular physical activity. Marami pang katanungan ang inihanda ng ating mga sikat na Loco Moco stars sa aming pagbabalik. Nakakapagod man ang pag-e-exercise, hindi naman matatawaran ang benepisyong hatid nito sa ating katawan. Pinapaganda niya yung pakaramdam mo, pinapaganda yung katawan mo, pinapaganda yung balat mo, parang pagkain yan. Regularly may ginagawa tayong ganyan. Kaya ipinapayo ang at least 30 minutes na pag-e-exercise 3 beses sa isang linggo para sa mga tulad nating stars in everyday life at lalo na sa mga celebrities na araw-araw na nasa spotlight. You run the risk o mas tumataas yung chances na magkaroon ka ng injuries. Ang mga Loco Moco stars ng Kapatid Network mahihilig sa pag-e-exercise. Karate. Lalo na itong sexing-sexing si Princess Ryan. Mayroon daw siyang nakakauhaw na tanong kay Doc. Hi, I'm Princess Ryan. Tanong ko lang po, Doc, ano po ba ang the best inumin bukod sa tubig para po ma-replenish ang katawan at yung mga body fluids after workout? The basic, no? Ang pinakamabisang paraan for us to rehydrate, tubig talaga. Pero para sa mga physical activity na mas nakakapagod at tumatagal ng mahigit 1 oras tulad ng marathon, maaari ding uminom ng sports o energy drinks. Yung pinakamahalagang pinagkaiba ng sports drinks from water, aside from having water, they also have yung sodium, parang may asin, and carbohydrates, asukal. Ibinabalik ng sodium ang nawalang mineral sa ating katawan habang nagbibigay naman ng dagdag na enerhiya ang carbohydrates mula sa asukal. Ang energy drinks ay mainam din na pang-rehydrate sa mga may LBM at may mataas na lagnat. Magandang araw mga isaw-sawero at isaw-sawera. Pero para naman sa mga mami katulad ng TV host comedian na si Tuesday Vargas, sana'y hindi maging hadlang ang pagkakaroon niya ng baby sa kanyang regular workouts. Hello po, ako po si Ann Curtis. Hindi po, ako po si Tuesday Vargas. Medyo active po kasi ako, mahilig po akong tumakbo, distance running, mahilig din po akong mag-swim, at mahilig din po akong mag-yoga. Kaso, nagpaplano din po akong magka-baby. Tanong ko lang po sana kung gaano katagal ako kailangan magpahinga pagkatapos kong manganak bago ako pwedeng mag-workout ulit. Thank you po. Taxi. Actually, yung pagkapanganak
Ang isang ina ay maaari namang, especially kung dati na siyang nag-exercise, hindi pinagbabawal na mag-exercise even kapag panganak. Basta walang problema, no other complications, walang ibang medical problems, na-encourage kagad silang to mobilize, gumalaw na kagad. Maaari itong umpisahan sa paglalakad-lakad hanggang sa masanay muli ang katawan. Pero ang pagbabalik nito sa regular niyang workout ay depende pa rin sa kanyang doktor. Kasi yung pasyente at yung doktor makakaalam kung kailan yung Pero basic things, kailangan maganda na yung pakiramdam. Usually, about 4 to 6 weeks, pwede na ulit magsimula ng more rigorous types of exercises pagkapanganak. Pero ibang usapan naman kung ang iyong panganganak ay may kasama ng operasyon katulad ng cesarean. Ang paghilom ng katawan, kailangan ng panahon. At for a C-section, for a cesarean section, usually mga 6 weeks time to rest muna before starting a regular exercise program, which is a very light program. Hindi nangangahulugan na it's the normal program na kagad. Importante ang pahinga bago bumalik sa regular workout at mawala din kaagad ang inyong post-pregnancy fat. Dahil naman sa sobrang pagpapawis tuwing nag-workout, ang una mong naiisip, iligo ito agad. Pero totoo nga bang masama raw ito, sabi ng matatanda, dahil baka magkapasma? Ang tinaguri ang Prince of Indie Films na si Edgar Allan naman ang may tanong tungkol dyan. Ay, magandang umaga po. Ang po mga sports ay basketball, billiards, and nag-workout din po ako. No? Curious lang po ako sa total nag-basketball po ako. And syempre after basketball, usually ang ginagawa ng mga lalaki, shower. Dok, tanong ko lang, totoo po ba yung pasma or bawal maligo kapag pagod? Yung katawan natin, parang kotse din yan. Hindi ka perfect huminto na, lalamig na ang kotse. Dahan-dahan pa rin lumalamig yung kotse, no? So ganyan din tayo. So pag naligo ka agad after ng exercise, malamang pagkatapos mong maligo, magpapawis ka pa rin. Siguro yun yung pinakamasamang epekto, no? Baka mayroon ka pa rin kakaibang amoy. Pero hindi talaga siya bawal. Ayon pa kay Doc, walang pag-aaral na sumusuporta na ang pagligo kapag pagod o nag-exercise ay nakakasama. Dahil sa dami ng benepisyo ng workout sa ating katawan, mas gusto sana nating kahit medyo tumatanda na, kakayanin pa nating magbanat at magbuhat. Kaya ang panghuling katanungan ay mula sa veteranong komedyanteng si Long Mejia. Hi, alagang kapatid, Long Mejia po. Isang magandang araw sa inyo. At syempre, pagdating sa mga health, kaya tayo seryoso dyan. Dok, hanggang ilang taon ba kailangan ipagpatuloy yung pag-workout? Tulad ko, medyo hindi naman ako kaedara, pero okay ba na ituloy pa yung, alam mo na, yung pag-gym, ha? Kahit edad ka na, senior citizen ka na, hindi natin masasabi na bawal o hindi na pwede na lumaki pa yung katawan o ma-improve yung kakayahan ng katawan. Ano? Kaya nga ini-encourage namin even the elderly to get into a regular exercise program. Ang pag-e-exercise ay mas mainam para sa mga nagkakaedad na dahil nakatutulong ito sa pagpapanatili ng kanilang lakas. Kahit anong edad, pwede mag-exercise. Kahit anong edad, meron kang makukuhang benepisyo sa pag-e-exercise. So ang gusto natin lahat nga sana makapagpatuloy mag-exercise. Kaya hindi lang mga artista ang obligadong mag-workout. Lahat tayo hindi kailangang maging celebrity para maging kasing sexy at kasing healthy. Maraming benepisyo ang pag-ehersisyo. Kailangan gawin natin to para mapanatili natin yung kakayahan ng katawan natin. Gusto natin na lahat ng tao sana, matanda, bata, no, babae, lalaki, na makapagpatuloy na makapag-ehersisyo regularly.